From Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. So since hindi nyo tinuturing na divisive yung papakita po ng simpatsya o kaya yung pagpapakita ng kawalan ng simpatsya ng magkabilang taga-suporta na po kay FPRRD ngayong kanyang birthday. So yung pong mga gagawing isasagawang mga pagtitipon ng mga taga-suporta nila sa Davao man o sa ibang lugar dito sa bansa ay okay lang din po yun. Hindi yun pipigilan ng ating mga kapulisan. Wala pong kautusan na pumigil sa anumang gagawing pagtitipon dahil ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. At may bilin din po ang DOH, lalo't umiinit na ang panahon. Lagi lang uminom ng tubig, pumunta sa malililim na lugar, at kaya in other words, ingat. Ano na po yung mga parameters na pwedeng lumagpas sila sa limitasyon para naman po reminders lang din paalala doon sa mga magsasagawa ng mga pagtitipon or programa para sa birthday ni FPRRD po? Pag sumigaw na ibaksak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Ang bawat responsibilidad ay may kaakibat na obligasyon. Ma'am, since kayo po ay bumati na ng happy birthday. Yung lahat, hindi lamang ako. Tandaan natin yan. Ang Pangulo po ba, wala talagang statement or kahit na letter na bumabati po sa dating Pangulo? Ang tanong lamang po sa akin kanina ni Ms. Maricel ay kung Malacanang. So lahat na po yan. Lahat na po kami bumabati rito ng happy birthday. Pero ang Pangulo po mismo, wala pong pagkatapos po siguro ng kanyang napakahalagang meeting kay US Secretary of the Defense, tanungin natin kung meron siyang pabate. Going back po dun sa good news nyo kanina about pabahay, tinanong ko lang po kung kumusta na po yung 4PH ng Marcos administration. Ilang milyon na po bang pabahay ang naipatayo ng ating administrasyon para sa mga... Kung nakinig ka kahapon sa ating good news, meron po tayo patungkol dito sa San Juan. Ngayon po, sinasabi natin ay dito sa Davao. At ibibigay pa po namin yung iba pang nabuo at mga iba pang darating na programa. So, meron po tayong figures. Binanggit ko na po yan kahapon. At ngayon din po, binanggit natin. Okay. Thank you. At kung maaari nga po natin kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. Yusek, first question po is from Kenneth Pasyente, PTV4. Hi Yusek, good morning po. Yusek, balikan ko lang po yung sa APIS. Nabanggit niyo po kanina na sumali na po yung Cebu Pacific dun sa pilot testing. May mga karagdagang airlines pa po ba na inaasahang sasali po dito sa pilot testing? At kailan po makukumpleto yung pag-integrate ng lahat po ng airlines? Sa ngayon po, tama po na ang Cebu Pacific po ay nag-i-implement na po ito. At sa susunod po ay ang PAL naman na po ang mag-i-implement din po ito. Kapag ka po naging smooth na po ang lahat, once everything is smooth, lahat na po ng airlines ay imamandatory na po na magsagawa na rin po ng APIS. Next question, Christian Yusores, Radyo 630.
Hi ma'am, good morning. The DICT said recently po na mas maraming cyber attack pa yung inaasahan nila habang papalapit ang halalan. And one of the main factors ay yung paggamit daw po ng mga troll farms pa rin. In relation to this ma'am, may ibinili na po bang direktiba o kautusan si Pangulong Marcos kay newly appointed Secretary Henry Aguda ng DICT? Thank you. Actually, sabi nga po natin, yung cyber attacks po talaga ay nakikita na po. Merong epekto na po sa bansa. Kaya unang-una po ang direktiba po ng Pangulo sa bagong appointed na DICT Secretary ay unang-una po ang programa po ng administrasyon patungkol po sa digitalization, pati po yung internet connectivity across the country, and of course, cybersecurity ang kailangan nating pagtuunan, lalo-lalo po sa ngayong panahon na mayroong pangangampanya at campaign period. Mayroon po bang magiging coordination din po ang PCO sa DICT sa inyo po mga initiatives and plano po against fake news bilang sa social media po mas lalong kumakalat yung mga maling impormasyon? Opo, hindi lamang po ang PCO. Lahat po ng ahensya na may concern po patungkol sa mga paglaganap ng fake news, lahat po tayo ay magtutulong-tulungan para po masawata, matigil ang fake news na ito. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. How does the palace view or anong reaksyon ng palasyo sa naging pahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth that the US has great interest in expanding more military-to-military cooperation between the Philippines and the United States, and pointing out deterrence is necessary, especially the Philippines considering the threats from the Chinese? Opo, magandang balita po yan para sa ating bansa. Katunayan nga po ay nagkaroon po ng reaffirmation ng US Ironclad, no? Commitment to uphold our mutual defense treaty. Pero ang mga detalye po niyan ay magkakaroon po mamaya ng presscon ang DND po. Mamaya lamang po. So doon po natin tanungin lahat ang mga katanungan at mga detalye na napag-usapan ni US Secretary of Defense Pete Hegseth at ang Pangulo. So with this, ma'am, with the statement of Secretary Hegseth, ibig sabihin po ba na mas bubuhos pa ang tulong ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration? Hindi po ako makakapagbigay ng detalye sa ngayon. At sabi nga po natin, maya-maya lamang po ay magkakaroon sila ng presscon. At malamang po lahat ng detalye ay makukuha niyo maya-maya lamang po. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, today is the birthday of former President Rodrigo Duterte. So, meron po bang gustong ipaabot si President Marcos o ang Malacanang sa dating Pangulo? Katulad po natin ang sinabi natin noong nakaraan, dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte. At kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune,